Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Beauty clinic sa Makati, sinalakay. 2 Vietnamese arestado sa pagsasagawa ng aesthetic procedure na walang lisensyang medikal. Bulacan PNP, ipinamalas ang 5-minute response time, suspect sa hostage taking nadakip. At 3 MILF, patay sa sagupaan sa Maguindanao del Sur. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Nasa kote ng mga operatiba ng Southern Police District ang 2 Vietnamese national matapos salakayin ang isang beauty clinic sa Makati City at nahuling nagsasagawa ng aesthetic procedures na walang lisensyang medikal. Nakatutok dyan si Patrolwoman Mary Tony Veva. Inaresto ng mga operatiba ng District Special Operation Unit ng Southern Police District ang 2 Vietnamese nationals matapos maaktuhang nagsasagawa ng aesthetic procedures gaya ng Botox at dermal fillers sa loob ng isang beauty clinic sa Barangay Poblacion, Makati City nang walang kaukulang lisensya para mag-practice ng medisina dito sa bansa. Kinilala ang mga sospek na sina Van, 36 anyos, alias Tai, 35 anyos, mga residente ng nasabing barangay. Nahuli sila sa ikinasang entrapment operation ng mga tauhan ng DSOU, DID, SWAT, DMFB at Makati Police noong hapon ng August 7, 2025 sa loob ng kanilang beauty clinic. Ayon sa investigasyon, ang kanilang beauty clinic ay isang establishmentong nag-aalok ng mga aesthetic services o pampagandang procedure tulad ng Botox injections at derma fillers. Subalit, lumabas na ang mga sospek ay hindi rehistradong doktor o lisensyadong medical professionals. Wala rin silang naipakitang dokumento bilang mga lehitimong esthetician, kaya't malinaw na lumalabag sila sa batas. Nag-ugat ang impormasyon ukol sa ilegal na aktibidad mula sa isang regular confidential informant matapos ang halos 1 linggong surveillance upang i-verify ang reklamo. Agad na nagsagawa ng entrapment operation kung saan isang pulis ang nagpanggap bilang pasyente upang mahuli ang mga suspect sa aktong pagsasagawa ng mga procedures. Sa isinagawang operasyon, narecover mula sa klinika ang iba't ibang kahon ng Botulax at Botox, mesotherapy solutions, fillers, hiringgilya, microcannula needles, anesthesia, surgical tools, mga official receipt, client forms, sales invoices, ID ng mga suspect at pera mula sa buy-bust operation. Ayon sa mga eksperto,
Ang pagsailalim sa mga aesthetic procedure mula sa hindi lisensyadong practitioner ay lubhang mapanganib. Maaari itong magdulot ng impeksyon, hindi pantay na resulta, nerve damage at iba't ibang komplikasyon sa kalusugan. Nadiskubring mahigit 1 taon nang nasa bansa ang mga sospek at nagsimulang mag-operate sa nasabing klinika sa Makati. Sila ngayon ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 2382 o ang The Medical Act of 1959 na inambiendahan ng RA 4224 o Illegal Practice of Medicine. Dumaan na sa inquest proceedings ang mga sospek at nakipag-ugnayan na rin ang SPD sa Bureau of Immigration para alamin ang legal status ng kanilang pananatili sa bansa at posibilidad na deportasyon. Nagpaalala naman si Police Brigadier General Randy E. Arceo, Acting District Director ng SPD, sa publiko na maging mapanuri sa mga serbisyong medikal at siguraduhin ito ay isinasagawa lamang ng mga lisensyado at kwalipikadong doktor. Ayun sa ating pag-uusap sa mga doktor. Meron naman tayong doktor sa PNP at napakadelikado, no? Especially kung hindi license at pwedeng kakasira nung may katawan. No? Halimbawa po katulad, instead na gumanda, baka lalong papasama at baka kamatay pa. No? May mga insidente na rin tayo na naririnig na instead na mas na-enhance yung kanilang sarili ay mas lalong hindi magandang resulta. Malinaw na babala ang isinagawang operasyon ay hindi papayagan ng SPD ang sinumang lalabag sa batas at magsasapanganib sa kaligtasan ng publiko kapalit ng kita. Tiniyak niyang mananatiling nakatutok ang SPD at aktibong nakikipagtulungan sa komunidad upang mapanatiling ligtas ang mamamayan. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Meritoni Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Veva. Isang mabilis at maagap na aksyon ng pulisya ang pumigil sa isang hostage-taking incident sa Baliwag, Bulacan. Dahil sa mabilis at koordinadong tugon ng mga pulis, nailigtas ang mga sibilyan at na-neutralize ang suspect na walang nasawi. Nagbabalita dyan si Patrolwoman Crystalline Javier. Sa loob lamang ng 3 minuto ng Baliwag City Police Station, ang isang lalaki na umano'y nanaksak at ng hostage ng menor de edad dakong 1:35 ng madaling araw sa Baliwag Public Market, Barangay Poblasyon, Baliwag, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jason F. San Pedro, Chief of Police ng naturang istasyon, ang suspect na si alias Brian, 46 anyos, mangingisda at residente ng Barangay Poblasyon, Baliwag, Bulacan. Ayon sa ulat, sinaksak umano ng suspect ang kanyang unang biktima na isang babae, 25 anyos, habang naglalakad sa pasilyo ng palengke. Nagtamo ito ng sugat sa sentido, ngunit nakatakas matapos makalaban. Makalipas ang ilang sandali, tinarget naman ng suspect ang kanyang pangalawang biktima na isang lalaki, 48 anyos, isang security guard na tinamaan ng saksak sa katawan. Tumakas ang suspect at dinakmang menor de edad na lalaki na 16 anyos at ginawa itong bihag. Dakong 1:40 ng madaling araw nang natanggap ng pulisya ang ulat. Agad itong nirespondihan ng istasyon at nakarating sa lugar sa loob lamang ng 3 minuto. Sa isang tiyempo, mabilis na naagaw ni PMSG Damian ang kutsilyo at nasupil ang suspect na nagligtas sa hostage mula sa posibleng mas matinding kapahamakan. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Baliwag City Police Station ang suspect para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. Nahaharap ang suspect sa kasong attempted homicide na may kaugnayan sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Tinitiyak ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Acting Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, ang matatag at maagap na aksyon ng mga unit ng kapulisan sa bawat sulok ng lalawigan. Aniya, bahagi ito ng kanilang walang humpay na kampanya laban sa kriminalidad at patunay ng kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Ang mabilis na pagresponde sa ganitong uri ng insidente ay nagpapakita lamang ng kahandaan at dedikasyon ng ating kapulisan sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng publiko.
Mula dito sa Camp General Alejo S. Santos, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalin Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Nasabat ng Laguna Police ang tinatayang 840,000 pisong halaga ng smuggled na sigarilyo habang naaresto naman ang 4 na suspect sa barangay San Francisco, San Pablo City, Laguna. Ang report mula kay Patrolwoman Mary May Sarturio. Arestado ang 4 na individual sa ikinasang joint buy-bust operation laban sa smuggle na sigarilyo ng Provincial Special Operation Unit, Provincial Intelligence Unit ng Laguna Police Provincial Office at San Pablo Component City Police Station sa Barangay San Francisco, San Pablo City, Laguna. Kinilala ang mga suspect na sina alias Jobert, residente ng Lucena City, Quezon, at sina alias Jerry, Grace at Frank na pawang mga residente ng Camarines Sur. Nakumpiska sa mga suspect ang 6 na po na kahon na magkakaibang brand ng mga sigarilyo na may tinatayang halaga na aabot sa 840,000 pesos. Bawat kahon ay nagkakahalaga ng 14,000 pesos. Isang piraso ng 1,000 peso bill, isang bundled budol money na ginamit bilang mark money, isang puting Toyota Hi-Ace at isang puting Mitsubishi Canter. Kasalukuyang nasa custody ng San Pablo Component City Police Station ang mga suspect habang inihahanda ang kasong isasampa laban sa kanila, kabilang ang paglabag sa Section 263 ng National Internal Revenue Code or NIRC na inamyendahan ng Republic Act 7394 or Consumer Act of the Philippines at Republic Act 10643 or Graphic Health Warnings Law, kaugnay ng pagbebenta at smuggling ng illegal na sigarilyo. Mula rito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Mary May Sarturio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sarturio. Naaresto ng mga otoridad ang top 8 regional most wanted person sa Ilocos Region dahil sa kasong 2 counts of statutory rape. Alamin ang detalyo ng report mula kay Police Corporal Rafi Veloria. Arestado ang isang lalaki na may kasong 2 counts of statutory rape sa isinagawang joint operation ng Rosales Police Station, PIDMU ng Pangasinan Police Provincial Office at PIT ng Pangasinan Regional Intelligence Unit 1. Dakong alas 4:25 ng hapon noong 11 ng Agosto taong kasalukuyan, isinagawa ang operasyon sa Barangay Carmay East, Rosales, Pangasinan sa pangunguna ng Rosales Police Station. Katuwang ang iba pang unit ng PNP na nagresulta sa pagkakaaresto ng itinuturing na top 8 regional most wanted person sa Ilocos Region na si alias Jomar, 22 anyos, walang asawa, isang construction worker at residente ng Barangay Station District, Rosales, Pangasinan. Ang nasabing individual ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na nilagdaan ni Honorable Roselyn C. Andrada Borja, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 53, Rosales, Pangasinan, kaugnay sa kasong 2 counts of statutory rape na walang kaukulang piyansa. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Rosales Police Station ang akusado para sa wastong disposisyon at dokumentasyon. Ang tagumpay na ito ay bunga ng determinasyon ng ating mga kapulisan upang masiguro ang isang lipunang ligtas, mapayapa at may hustisya para sa lahat. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Rafi Veloria, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Veloria. Kinilala ng Philippine National Police ang Anti-Cybercrime Group bilang pinakamahusay na National Operational Support Unit sa ginanap na pagdiriwang ng ika-124th Police Service Anniversary sa Campo Crame. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Operational Support Unit, Anti-Cybercrime Group. Bilang pagkilala sa natatanging pagganap, kausayan sa operasyon at walang humpay na dedikasyon ng Anti-Cybercrime Group sa paglaban sa cybercrime, pinarangalan ng Philippine National Police ang Anti-Cybercrime Group bilang pinakamahusay na National Operational Support Unit sa pagdiriwang ng ika-124th Police Service Anniversary kahapon, ika-12 ng Agosto sa PNP Grandstand, Camp Crame, Quezon City.
Tinanggap ni Police Brigadier General Bernard Aryang, Acting Director ng PNP-ACG ang prestiyosong parangal sa ngalan ng buong grupo bilang pagkilala sa dedikasyon, kausayan at pagtutulungan ng mga opisyal at kawani nito. Ang karangalang ito ay sumasalamin sa mas pinaigting at tuloy-tuloy na pagsisikap ng PNP Anti-Cybercrime Group na protektahan ang publiko laban sa lumalalang banta ng cybercrime sa pamamagitan ng makabagong investigasyon, malalaking operasyon sa pagpapatupad ng batas at aktibong pakikilahok sa komunidad. Maraming salamat sa sakripisyo nyo, sa hard work nyo, at eto ngayon, nakuha yung pagsasakripisyo nyo. Maraming salamat. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Arquizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Arquizuela. Isang 3-day basic motorcycle riding safety seminar ang isinagawa ng PNP Highway Patrol Group para sa mga kapulisan ng Oriental Mindoro Police Provincial Office. Ito ay kasama sa pagpapaigting ng programa ng pambansang pulisya na mabilisang pagtugon sa tawag ng ating mga kababayang nangangailangan ng tulong. Patrolman Mark Roland Feliciano sa balita. Nagtagumpay nga ang 3-day basic motorcycle riding safety seminar na ginanap sa Motorcycle Riding Academy sa Barangay Sapul, Calapan City sa Oriental Mindoro. Pinangunahan ito ng mga tauhan ng HPG Mimaropa sa pamumuno ng kanilang regional chief na si Police Colonel Christian B. De la Cruz at pakikipag-ugnayan sa Police Regional Office Mimaropa sa pamumuno ng Regional Director na si Police Brigadier General Roel C. Rodolfo. Sa pagsisimula ng nasabing aktibidad ay pinangunahan ito ng mga safety reminders sa pagmumotor at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng knowledge about basic motorcycle training. Para saan nga ba at ano ang kahalagahan ng aktibidad na ito? Isa sa mandate natin is the road safety. Yun ang pinaka natin pinaka ginagawa natin. Ito yung project natin ngayon sa HPG, programa natin, para ma-educate natin yung mga kapulisan natin sa proper way ng pagmomotor and in line with para mapalakas natin yung response time natin. Actually, matagal na itong project ng Highway Patrol Group. Itong mga ginagawa nating training. Pero this is the first time na yung mga local police natin dito sa Mimaropa, yun ang ititry natin. Umabot naman sa 30 partisipante na mula sa Oriental Mindoro Provincial Office ang nakilahok sa nasabing pagsasanay. Layunin nito na masigurong handa ang bawat kapulisan pagbibigay ng agarang tulong sa ating mga kababayan bilang Guardian of the Highways. Ang HPG ay patuloy magsasagawa ng mga aktibidad at pagsasanay para sa ikagaganda ng serbisyo ng mga uniform forces ng ating bansa. Muli kami ang Highway Patrol Group, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po si Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. 3 pulis mula sa Bagao Police Station ang tumanggap ng parangal mula kay Chief PNP Police General Nicolas Torre III bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan, tapat na paglilingkod at sakripisyong inalay para sa kapakanan ng bayan. Nakibalita dyan si Patrolman Eduardo Balawag. 3 dedikadong personnel ng Bagao Police Station kabilang si Police Lieutenant Colonel Noriel Yu Lacangan, Officer in Charge, ang pinarangalan at tumanggap ng medalya ng kadakilaan mula kay Chief of PNP Police General Nicolas Torre III bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan, paglilingkod at sakripisyong ibinuhos para sa kapakanan ng bayan ng Bagao sa Police Regional Office 2 Camp Marcelo E. Aduro, Tuguegarao City, Cagayan. Ang nasabing pagkilala ay bahagi ng command visit at ugnayan sa mga kapulisan ng proto ni Chief of PNP Police General Torre III kung saan ay kanyang personal na pinabatid ang mensahe ng
suporta at inspirasyon sa lahat ng uniform personnel. Bukod sa 3 pinarangalan, 10 personnel din ng Bagao Police Station ang tumanggap ng medalya ng kagalingan bilang pagkilala sa kanilang natatanging husay sa pagtupad ng tungkulin. Habang 8 personnel naman ang nagawaran ng medalya ng kadakilaan dahil sa pinamalas nilang katapangan at dedikasyon sa serbisyo publiko. Ang seremonya ng paggawad ng mga parangal ay nagsilbing inspirasyon hindi lamang sa kapulisan ng Bagao kundi maging sa buong komunidad. Patunay ito na sa kabila ng mga hamon na nanatiling matatag at handang magsakripisyo ang mga tagapangalaga ng batas upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Ipinamalas din dito ang kahalagahan ng pagkilala sa mga alagad ng batas na patuloy na nagtatrabaho ng maintegridad at malasakit sa bayan. Napakahalaga ng parangal na ito dahil hindi lamang ito simpleng medalya o sertipiko. Ito ay simbolo ng pagkilala sa pinagsama-samang sipag, tiyaga at malasakit ng buong hanay ng aming istasyon at nagsasakripisyo para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Layunin ng pambansang pulisya na maging mabilis, maaasahan at makatao sa pagbibigay ng serbisyo at pagtugon sa anumang insidente. Sa lahat ng kapulisan ng Region 2, saludo ako sa inyong walang sawang paglilingkod at sakripisyo. Naway patuloy nating pagkaisahan ang ating misyon para sa katahimikan at kaligtasan ng ating nasasakupan. Ang pagkilalang ito ay para sa ating lahat. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Balawag, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Balawag. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Tinatayang 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa ikinasang buy-bust operation ng kapulisan ng Region 6 sa bayan ng Kabatuan, Iloilo. Magbabalita dyan si Patrolwoman Ledilyn Bansagon. Umabot sa mahigit 1 milyong halaga ng hininilaang shabu ang nasamsam mula sa 4 na sospek sa isang matagumpay na drug buy-bust operation na isinagawa sa pinagsanib na pwersa ng Kabatuan Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit Team 2, Regional Police Drug Enforcement Unit 6, at 603rd Company ng Regional Mobile Force Battalion 6 sa Barangay Hanipaan, Ulo, Kabatuan, Iloilo nito lamang 12 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Eileen M. Lacrete, Officer in Charge ng Kabatuan Municipal Police Station, ang mga naaresto na sina alias Ryle, 19 na taong gulang, residente ng Tabuk Suba, Haro, Iloilo City, alias Rene, 55 taong gulang, parehong itinalaga bilang high-valued individual, alias Neri, 34 na taong gulang, residente ng Barangay Hanipaan, Ulo, at alias Janessa, 27 taong gulang, residente ng Barangay Apupong, Lanton, General Santos City, pawang itinalaga bilang street-level individual. Samantala, nakatakas naman ng isa pang suspect na si alias Rodelito na itinuring ding high-valued individual. Na-recover ang 8 sachet ng hininilaang shabu at 1 sachet na ginamit bilang buy-bust item na may kabuuang timbang na 140 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng halos 1 milyong piso. Nakuha rin ang 12,000 piso na ginamit bilang buy-bust money. Dagdag pa ni Police Captain Lacrete, mula sa pag-aresto kay alias Ryle, nasamsam ang isang 12-gauge shotgun na may 15 bala. Ang mga nasamsam na ebidensya ay dinala sa Kabatuan Municipal Police Station para sa tamang dokumentasyon at inventaryo. Nahaharap ngayon ng mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At si Ryle ay may karagdagang kaso dahil sa paglabag sa batas hingil sa iligal na pag-iingat ng baril at bala. Patuloy namang tinutugis ng mga otoridad si alias Rodelito upang maisilbi sa kanya ang nararapat na pananagutan. Sa matagumpay na operasyong ito, ipinapakita lamang ng ating mga kapulisan ang kanilang dedikasyon, tapang at walang sawang paglilingkod upang sugpuin ang kriminalidad at protektahan ng mamamayan laban sa banta ng iligal na droga bilang bahagi ng layunin mapanatiling kapayapaan at kaayusan sa buong komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledilyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Isinagawa ng PNP Highway Patrol Group ang isang 3-day basic motorcycle riding safety seminar para naman sa kapulisan ng Negros Oriental Police Provincial Office upang palakasin ang kasanayan at disiplina
sa ligtas na pagmamaneho ng motorsiklo bilang suporta sa mas mabilis na police response time. Patrolwoman Annalyn Canoog sa report. Coordinating number 1 ng Negros Oriental Police Provincial Office ang Basic Motorcycle Safety Riding Seminar mula August 9 to 11, 2025 na nagtapos sa isang closing ceremony na ginanap sa Maringal Hall at Norpo Parade Ground sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Ronald R. Clarabal, Provincial Director. Ang 3 araw na pagsasanay ay naisakatuparan sa pakikipagtulungan ng Highway Patrol Group, Negros Island Region at Provincial Highway Patrol Team. Lumahok sa seminar ang mga police commissioned officers at police non-commissioned officer mula sa iba't ibang unit ng NORPO na mas pinahusay ang kanilang kaalaman at kasanayan sa ligtas na pagpamamaneho ng motorsiklo. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kaalaman ng mga pulis sa motorcycle safety at defensive riding techniques at pagsunod sa batas trapiko bilang paghahanda sa mga operasyong nangangailangan ng mabilis at ligtas na pagresponde. Bahagi rin ito ng suporta sa implementasyon ng 911 Swift Response o 5-minute response time Directive ni Police General Nicolas D. Torre III. Ako po si Police Colonel Ronan Rodriguez Clarabal, ang inyong Provincial Director ng Negros Oriental Police Provincial Office. Ikinagagala ko pong ibahagi sa inyo ang 3-day Basic Motorcycle Safety Riding Seminar na isinagawa ng Highway Patrol Group sa aming mga motorcycle patrollers dito sa probinsya ng Negros Oriental. Ito ay mahalagang hakbang bilang tugon ng NORPO sa direktiba ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III kaugnay sa 5-minute response time ng 911 response system. Ang isinagawang seminar na ito ay mahalagang puhunan para sa kaligtasan ng buhay, hindi lamang ng publiko kundi pati na rin sa ating mga mobile patrollers na siyang rumeresponde sa anumang sitwasyon kailangan ng taong bayan ang tulong ng pulis. Sa pamamagitan ng riding seminar na ito ay lalong nadadagdagan ang kaalaman, kasanayan at disiplina ng aming mga kasamahang nagpapatrolya sa mga lansangan ng Negros Oriental. Ngayong natapos nila ang maikli ngunit makabuluhang training na ito ay masisiguro nating handang-handa na ang kapulisan ng Negros Oriental na tumugon ng mabilis at ligtas sa anumang sitwasyon. Sa pagtatapos ng seminar, pinasalamatan ni Police Colonel Clarabal ang lahat ng mga lumaho at mga partner agency at binigyan din ang kahalagahan ng patuloy na pagsasanay upang mas mapabuti ang serbisyo ng kapulisan sa kalsada at sa buong komunidad. Mula dito sa Santa Visayas, ang Police Network Correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Tatlong miyembro ng Moro Islamic Liberation Front ang nasawi habang 3 pa ang sugatan sa sugapaang naganap sa Maguindanao del Norte. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Bandarlite. 3 miyembro ng Moro Islamic Liberation Front ang nasawi habang 3 pa ang sugatan sa engkwentro sa Barangay Linantangan, Sheriff Saidona Mustafa nito lamay 11 na Agosto taong kasalukuyan. Ayon kay Police Brigadier General Jason C.D. Guzman, Regional Director ng ProBAR, ang mga nasawi ay kasapi ng MILF na pawang mga kasapi ng 128 Base Command laban sa grupo ng 118 Base Command. Batay sa investigasyon, pasado alas 8 na umaga nang nasabing petsa na magkasagupa ang grupo at sakay umano ng 3 minivan ang grupo ng 128 Base Command patungong Pimbalkan, Mamasapano, ngunit pagdating sa nasabing barangay ay pinaputukan sila ng makasapi ng 118 Base Command. Agad namang lumikas ang ilang residente malapit sa lugar ng insidente. Isang sibilyan ang tinamaan ng ligaw na bala at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Na-recover mula sa crime scene ng mahigit 100 basyo na iba't ibang uri ng baril. Patuloy ang koordinasyon ng mga otoridad sa pamunuan ng MILF upang maiwasan ang panibagong tensyon, mapanatili ang kaayusan sa lugar at matiyak ang kaligtasan ng mga sibilyan. Dagdag pa rito, nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang ugat ng alitan ng 2 panig. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlite, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat, Patrolwoman Bandar Lipeng. Hindi na nakapalagpa ang top 2 regional level most wanted person sa kasong murder sa ikinasang manhunt operation ng mga otoridad sa Surigao del Sur. Narito ang detalye ng report mula kay Police Corporal Marcelino Termenes. Arestado sa sinagawang joint operation ng 14th Special Action Company, 1st Special Action Battalion ng PNP SAF at Tagbina Municipal Police Station, Surigao del Sur Police Provincial Office, ang number 2 regional level most wanted person ng Pro 13 na si alias Rolando sa Santa Maria, Tagbina, Surigao del Sur. Inaresto ang suspect sa kasong murder na may criminal case number 2025-04-7275-T at paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act na may criminal case number 551-FC-T na inisyu noong April 28, 2025 ng RTC Branch 29, 11th Judicial Region, Bislig City, Surigao del Sur. Nasa Tagbina Municipal Police Station, Surigao del Sur, PPO na ang kustodiya ng naarestong suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. At mula dito sa headquarters sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna, ang tahanan ng inyong tagaligtas. Ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Marcelino Termenes, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Termenes. Nakumpiska ng Balyok PNP ang mahigit 80,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang drug personality sa isinagawang buy-bust operation sa Davao City. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman June Mary Joy Rupin. Estado ang isang drug personality matapos isinagawa ang buy-bust operation nito lamang Agosto 12 taong kasalukuyan sa Aurora Street, Barangay 36-D, Davao City. Ang operasyon ay isinagawa ng Balyok Police Station katuwang ang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency. Kinilala ang suspect sa alias na Negro, 33 anyos, at residente ng Aurora Street, Barangay 36-D, Davao City. Na-recover mula sa suspect ang hinihinalang shabu na may standard drug price na humigit kumulang 84,456 pesos at iba pang mga ebidensya. Kasalukuyang nasa kustodiya na nasabing istasyon ang suspect upang duman sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagkakakumpiska ng iligal na droga ay isang malaking tagumpay laban sa patuloy na kampanya ng pamahalaan kontra sa iligal na droga at patunay na mahigpit na pagpapatupad ng batas sa rehiyon. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung may iba pang sangkot sa iligal na aktibidad ng naarestong suspect. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman June Mary Joy Rupin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rupin. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At sa mga mahal naming kababayan, wag nyo na kaming hanapin sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Tumawag sa 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.